Yan, good morning sa ating lahat mga Pilipino. Update lang ho, Bongbong Marcos, doon sa sinabi mo sa amin na maraming magpapasko sa loob ng kulungan. Hanggang ngayon, magto 2026 na Bongbong Marcos, wala pa rin nakukulong doon sa mga sinabi mo. Puro kasinungalingan at katarantaduhan ang lumalabas sa bunganga mong babaho. Manang-mana sa'yo, etong mga vlogger mo na puro kiki ang lumalabas sa mga bunganga nila. Puro kapalpakan, puro kasinungalingan ang kanilang mga pinapalabas sa kanilang mga Facebook page at sa kanilang mga vlogging. Kaya sila sa'yo, na wala nang sinabi na natutupad. Lahat ng pangako mo, puro nababaluktot. At yan tuloy, anong napala mo sa kasinungalingan mo? Anong napala mo? 3% lang ang nakuha mo! Kawawang Marcos, walang laman ang utak, bobo, magnanakaw pa. Mga kababayan na minamahal namin, ewan ko na lang kung paano kasakit, no? Sa isang presidente kuno sa Pilipinas, tapos ang makuha lang niya ay 3%. Samantalang yung kay BP ay 31%. Paano kaya ito ipapaliwanag ng mga lolonglistang vlogger? Paano kaya ito ipapaliwanag ng mga bobong vlogger ni Bongbong Marcos sa kanilang mga vlogger? Mga kababayan, alam mo Bongbong Marcos, ang dapat mo kasing gawin, huwag kang magsalita ng hindi mo naman kayang gawin. Kasi sa totoo lang, napakahina mo Bongbong Marcos. Pa mga kababayan na nakakapagtaka, puro siya dakdak ng dakdak. Naalala ho ba ninyo? Noong sinabi ho ni Bongbong Marcos na maraming magpapasko sa loob ng mga kulungan na magdanakaw. Bongbong Marcos, ipakulong mo muna yung pinsan mo na si Martin Romualdez at ipakulong mo ang sarili mo kasi alam namin na ikaw ang pumipirma sa mga nangyayaring nakawan na yan sa gobyerno. Hindi nila mananakaw yan kung hindi mo pinipirmahan ang budget. Kaya may magdanakaw kasi merong presidenteng bobong magdanakaw. Marami daw magpapasko sa loob ng kulungan. Wala pa rin nakukulungan nga ngayon. Si Diskaya lang ang kanyang naipakulong dahil yun lamang ang kanyang kayang ipakulong. Hindi ang kanyang pinsan na magnanakaw, mga kababayan. Mabuhay tayong lahat at nang lumalaban sa ating bansa. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong matakot sa mga politikong walang ginawa kung hindi magnakaw. At huwag din po tayong maniwala at magtitiwala sa mga vlogger na puro fake news ang kanilang pinapakalat. Paano kaya ipapaliwanag ng mga lolonglistang vlogger etong nangyari na ito na 3% lamang nakuha ng kanilang presidente? Yan kasi Bongbong Marcos, hinay-hinay sa pagsingot. Huwag muna puro dakdak ng dakdak nang hindi mo naman kayang gawin. At ito pa, ang huling panawagan ko diyan sa mga tigulang sa House of Representatives na nagsuspindi kay Congressman Kiko Barsaga dahil si Congressman Kiko Barsaga ay lumalaban sa korupsyon sa gobyerno. Nagpupos siya na si Bongbong Marcos ay magdanakaw. Dahil doon, ang ginawa ng mga tigulang sa House of Representatives ay sinuspindi nila si Congressman Kiko Barsaga. Paano naman itong Kabataan Party List? Itong si Renico na harap-harapan ang pagre-recruit niya sa mga university at sa mga kabataan para labanan ang gobyerno at para mag-rally at pabagsakin ang gobyerno. Bakit hindi niyo si Renico masuspindi? Ganito ba kabaluktot ang batas sa ating bansa? Ganito ba katarantado ang hustisya sa ating bansa? Yung si Kiko Barsaga ay hindi nagre-recruit ng kabataan para pabagsakin ang gobyerno. Ang Kabataan Party List, harap-harapan ang pagre-recruit nila sa mga university para labanan ang gobyerno. Bakit hindi nyo sila suspindihin yung Kabataan Party List ni Renico na kulot ang buhok, kulot pa rin ang utak? Kung sino ang estudyante na susuporta sa Kabataan Party List ay gago! Mga gago ang nagtumpok-tumpukan na yan. Nagtutulong-tulong sila ngayon para labanan si BP Sara. Ganyan po kahina ang mga kalaban natin. Ganyan kahina ang mga kalaban natin. Nagtumpok-tumpukan, nag-alyansa ang dating magkaaway para labanan at pabagsakin si BP Sara. Pero dahil ay may paninindigan
at merong malasakit sa ating bansa, hindi nila magagawa ang kanilang mga plano. Sapagkat nandyan ang Diyos para tignan kung sino ang tama at mali at hindi kailanman mananaig ang kadiliman ni Bongbong Marcos. Pati yung mga ngiwi-ngiwi, pati yung mga congressman na dito na yung bibig na punta dahil na-stroke ang mga bakla. Mga kababayan, mabuhay tayong Pilipino. Sigurado kung naasar na naman itong mga kululong lista.